Ito pala ang kinakatampo ni Manong Chabit. Yes, alam naman natin, mga kababayan ko, that this person is the one na nasa likod ni BBM during campaign. And napanood ko, mga kababayan ko, yung mga sa bilyonaryo channel, yung mga sinabi niya against to the president. Well, mga kapatid, I understand kung bakit si Manong Chabit nagsalita. Yes, mga kababayan ko, from the beginning, mga kababayan ko, kwento niya, sabi niya, magsasara Duterte siya noon, ngunit nag-BBM siya, and talagang nagsama sila. I think, Manong Chabit is the one na, nag-protection kay PBBM. Totoo naman yun, mga kababayan. Yes, totoo naman yun, mga kababayan ko. Si Manong Chabit ang sumusuporta kay PBBM, lalo na pagdating sa armor car, mga kababayan ko. Si Manong Chabit din ang nagpapahiram kay President. Yung armor car na nakita natin. Gawa kasi yun ng Baluarte Motor Works, mga kababayan ko. Kaya binibida ni Manong Chabit. Well, sa mga sinabi ni Manong Chabit doon, para sa akin, nakikita ko yung tampo ng isang kaibigan. Yes, mga kababayan ko. Tampo talaga ng, alam mo yung sorry. He was the one na dumiin nung kampanya para kay Pangulong Bongbong. Andun talaga tayo, mga kababayan ko. Andun tayo sa sinasabi na yun. May something na may sinabi pa siya sa Japan, whatsoever. Pero kasi ganito. Nanalo si Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente ng bansang Pilipinas. At naging vice-presidente si Sara Duterte. Eto, tanong ko lang. Ano bang kinatatampo na malala ni Manong Chabit na pinag-uusapan ngayon? Kasi kung tutuusin, napakabait ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanya. Alam niyo po kung bakit. There is a 51 appointees sa mga key governments. Mga kababayan ko, allegedly, na kwento ng mga nakaupo ngayon. I think yung isang ganito, pinasok ni Manong Chabit. Pinasok niya ganito. Mga kababayan ko. Yes, tama kayo doon. Pinasok niya ganito, pinasok niya ng ganyan. Pinasok niya na ito. At lahat ng appointees ni Manong Chabit, mga kababayan ko, ito makinig kayo, appointees ni Manong Chabit, pasok lahat. Overall total, mga kababayan ko, di umano'y 51 na appointees. So ngayon, mga kababayan ko, hindi ko alam paano nagtampo si Manong Chabit. Eto, mga kababayan, let's deep dive to the issue. Mga kababayan ko, allegedly, itong si Manong may gustong ipasok sa PCSO. Mga kababayan, bakit? Yan ang tanong. Ang sabi, pamangkin niya daw. Mga kababayan ko, gustong ipasok sa PCSO. Mga kababayan ko, papasok mo sa PCSO. Gusto mong iupo bilang chairman ng PCSO. Mga kababayan ko, mahihirapan kang tibagin si Mel Robles. Di ba, mga kababayan ko? Ito ang mahirap. Sige, sabihin natin, gusto mong papasukin sa PCSO yung pamangkin mo. Ang problema, yung papalitan niya is maraming nagawa sa PCSO. Saan lulugar si Pangulong Bongbong Marcos? Mga kababayan, doon siya sa gitna. Hindi niya pinayagan, ni-retain niya yung dapat i-retain. Mga kababayan ko, because this is a public service. Hindi po barkada service. Hindi po friendship service. Alam mo, maliwanag sa akin to, mga kababayan ko, na ginawa ni Presidente Bongbong Marcos ngayon. Walang kaibigan, walang kumpare kung ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno. Sa podcast sinabi niya yan.
Hindi pwede sa akin yung yung kaibigan kita, gaganyanin mo ako kasi ganyan. Walang ganun. Mga kababayan ko. I know Manong Chavit is one of the best sa lahat ng nakita ko. Nakasama ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Wala akong masabi sa tao na to because I'm very thankful to Manong Chavit. Nagawa niyang pagkaisahin ng Ilocos, mga kababayan. Hindi ako pagmamalaki ko sa inyo yan. Mga kababayan ko, nagawa niya yun. Mga kababayan ko. But suddenly, mga kababayan, nagtampo si Manong Chavit, di umano, dahil hindi daw maipasok yung kanyang pamangkin sa PCSO. At ngayon, mga kababayan ko, nagsalita si Manong Chavit doon sa bilyonaryo, at nagpa-interview sa mga ganito, mga kababayan. Nakakalungkot, mga kababayan ko. But the stand of our president, bilang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the 18th President of the Republic of the Philippines, mga kababayan ko, his stance is walang kaibigan, walang tropa-tropa, magtatrabaho tayo at kapag hindi ka applicable sa ganito, you are not capable to this job, hindi ka pwede dito. Yun ang ginawa ni PBBM. Kaya gustong-gusto ko yung policies ni PBBM na ganon. Bakit? Mga kababayan ko. Kung ganon ang policy ni Pangulong Bongbong Marcos sa gobyerno natin, walang problema. Bakit? Mga kababayan ko. Eto, tingnan natin. Gusto niyong papasukin ng PCSO, bagong liderato sa Philippine Charity Sweepstakes, mga kababayan ko. Bagong liderato. Sige nga, kaya bang tapatan nung ipapasok ni Manong yung legacy ni Mel Robles? Mga kababayan ko. Yes, plano kaya bang tapatan? Ang sagot, mga kababayan ko, 3 years na lang sila. Isang malaking adjustment na naman to. Isang malaking adjustment na naman to sa gobyerno na 3 years na naman, mga kababayan ko. Isa pa, anong nagawa ni Robles? Kamakailan lamang na-fulfill niya na yung pang-Visayas, mga kababayan ko, na ambulansya. Magkano halaga ng ambulansya? Sasakyan pa lang, nasa 2.8 million na. And how about the equipment? Sabihin natin, each ambulance ay nagkakahalaga ng 3.5 million pesos. Ilang 3.5 million pesos ang nakinabang ng mga cities ngayon, mga kababayan ko? Libo-libo! Ganong kalakas si Mel Robles. Because nung nakausap ko si Chairman Mel Robles, sabi niya nun, pangarap niya at pangarap nila ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, pangarap niya, mga kababayan ko, na lahat ng municipality mula sa kaduluduluhan ng bansa magkaroon ng ambulansya. Biro nga ni ni Chairman Mel Robles Alam mo, biro niya to Alam mo, ang hindi ko lang mabibigyan ng ambulansya, sabi niya ganun, yung Pag-asa Island. Sabi ko, bakit? Bakit, sir? Sabi ko, bakit po hindi niyo mabibigyan yon? Sabi niya, tawag yun? Tawag yun, puro sundalo daw nando doon. Maraming salamat, Ma'am Rion Necose, for correction, mga kababayan ko. 17th President of the Republic of the Philippines. Ayan. Mga kababayan ko, thank you very much, Ma'am, kay Apo Bongbong. So ngayon, mga kababayan ko, anong kinakagalit kinatampo niya, versus the policies? Alam mo, sa totoo lang, wala naman masabing pangit kay Manong Chavit Honestly. Just because ginawa niya naman yung gusto niyang gawin. Sinunod niya yung puso niya. Alam mo, napakabait na tao nitong tao na to. To be honest, napakabait itong tao na to para sa akin. Pero syempre, siguro naman, sapat na po yung naibigay ni Presidente na 51 appointees po na galing sa inyo. Opo, tama po kayo. 51 appointees na naibigay po sa partido nyo. Siguro naman po, mapakikinabangan na po yun ng buong napagbigyan na po. So kung ngayon po, ang sabi po ng iba, nag-declare na po, nag-declare na po kayo na kayo po ay Sara Duterte na sa susunod na eleksyon. Ito po ang gusto ko sabihin. Manong,
pinagpalit nyo po yung pagkakaibigan sa Marcos. Kung sabi nyo po, this is the last time na susuporta kami sa Marcos. Because you are Ilocano. Supposed to be, you support the Ilocanos. Because Ilocano kayo. Dapat hindi nasusukat ang sa pabor ang mga bago. Mga kababayan ko. Akin lang. Because Manong Chavit talagang sumuporta yan. Dumiin yan. Kumbaga dinapaan si PBBM, dinapaan niya si PBBM sa hirap at ginhawa. Pero what the president did is hindi kabastusan para sa akin. Sinunod niya lang yung polisiya na dapat niyang ipatupad bilang presidente. Wala nang ayaw niya ng kaibigan system. Yun lang yun. Ayaw niya ng kaibigan system, ayaw niya ng Yan ang komento ko doon. Pero I hope na si Manong Chavit, kung ako lang kung magduduterte po kayo, bitbitin niyo na ho yung 51 na appointees ho ninyo. Yun lang naman nakikita ko. Bitbitin niyo na ho. Kasi medyo below the belt na po yan. Yung ibang kampo nga po, mga kababayan ko isa-isa lang sa kanilang mga appointment. Pero kayo 51 ang binigay na appointees ni PBBM para sa inyo. Pero ba't ganun po? Mukha po atang nakalimutan ninyo, Manong, yung pagkakaibigan nyo alang-alang sa pagpasok ng isang appointee. Well, mga kababayan ko, para sa akin, para sa inyo, kayo na pong bahalang humusga. And I hope na sana someday, pagkatapos ng termino, magkaayos-ayos sila bilang isang Ilocano. Mga kababayan. Okay? Huwag mo kakalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe. Mga kababayan ko. Ikaw, anong say mo kay Manong Chavit?